Noon pa man may isang pulo kung saan tahimik ang dagat at presko ang hangin. Sa gitna ng pulong iyon, nakatira si Sultan Gutang. Isa siyang sultan na may dugong buhaw, pero mas nakilala siya dahil sa kanyang tapang, disiplina at matatag na pamumuno. Mayaman siya, oo, pero mas pinupuri ng mga tao ang kanyang lakas, ang kanyang seryosong tingin at ang paraan ng pamumuno niya. Mahigpit kung kailangan, pero may respeto at dangal. Sa loob ng kanyang palasyo, sa ilalim ng mga parol at mga kurtina ni hinabi, naroon ang kanyang pinakamahalagang yaman. Ang kanyang pangalan ay Prinsesa Minda. Hindi kailangang ibulong ang pangalan niya. Madalas itong binabanggit dahil kilala siya sa kanyang ganda. Pero hindi lang iyon ang dahilan. Si Minda ay higit pa sa isang prinsesa at higit pa sa suot niyang korona. Kapag dumadaan siya, napapansin siya ng lahat. At kahit umalis na siya, pinag-uusapan pa rin siya. Maraming manliligaw ang dumating. Mga mayayaman, matatalino at mga maharlikang galing sa kilalang angkan. Isa-isa silang sumubok. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik ang puso ni Prinsesa Minda. Wala pa siyang napipili. Naghihintay pa rin siya. Hindi pa sigurado kung sino ang tunay na para sa kanya. Dahil napakarami ng nanliligaw, napag-isip ni Sultan Gutang na kailangan ng gumawa ng paraan. Kaya nagpasya siya na magdaos ng mga pagsubok. Hindi ito para pahirapan ng mga prinsipe, kundi para makita kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kanyang anak. 3 pagsubok ang kanyang itinakda. Maraming sumubok. Karamihan ay nakapasa sa unang pagsubok. Ilan ang nakaabot sa ikalawa, ngunit walang nakaabot sa ikatlo. Hanggang sa dumating ang isang prinsipe at hindi siya nagmadali. Ang kanyang pangalan ay Prinsipe Lanao. Gwapo siya, malakas, at agad napansin ng marami. Pero hindi tulad ng iba, naghintay muna siya. Nag-isip, sinuri niya ang kanyang sariling kakayahan at alam niya ang kanyang mga limitasyon. Alam din niyang hindi niya kayang tapatan ang yaman ng sultan mag-isa, kaya humiram siya ng 13 basket ng ginto mula sa kanyang mga kaibigan at kapwa prinsipe. Ibinigay iyon sa kanya ng bukal dahil naniniwala sila sa kanya. Habang nagaganap ang mga pagsubok, may mga sandaling nagkakasalubong ang tingin ni Lanao at Prinsesa Minda. Walang salita, pero may unti-unting nabuburong pag-unawa. Nagsalita si Lanao tungkol sa kanyang mga ninuno. Umaabot hanggang 10 henerasyon. May mga totoong kwento, may mga bahaging hindi sigurado. Tumanggo ang sultan. Pagkatapos, inilabas ang ginto. 13 basket ang inilapag sa harap ng 7. Nabulabog ang buong korte. Ngunit ang huling pagsubok ang pinakamahirap. Isang lubid ang inilagay sa ibabaw ng isang malalim na bangin. Ipinagpaliban ng pagsubok hindi lang para magpahinga, kundi dahil may balak na pabagsakin si Lanao. Nang gabing iyon, nalaman ni Prinsesa Minda ang plano. May isa pang lubid na itinago, isang patibong. Hindi siya nag-atubili. Tahimik niyang inutusan ng mga lingkod na kanyang pinagkakatiwalaan. Maingat na inalis ang bitag, walang nakapansin. Kinaumagahan, sinimula ni Prinsipe Lanao ang huling pagsubok. Tinawid niya ang lubid ng maayos at walang takot. Hindi siya nahulog, hindi siya nabigo. Tinupad ni Sultan Gutang ang kanyang pangako. Nagpakasal sina Minda at Lanao at magkasamang namuno ng may katarungan at pagkakaisa. At mula noon, ang pulo ay tinawag na Mindanao. Pinag-isang pangalan tulad ng 2 pusong na natiling matatag hanggang dulo.